Gamit ang Autonomous Track-Mounted Howitzer System o ATMOS, pinaputukan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang mga target na drum na nasa tubig. Bahagi ng balikatan exercises ngayong taon na ginawa sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kanilang counter-landing live fire exercise, sinanay ang pagpigil sa mga kalaban na nasa dagat. Gagawin din ang isang live fire exercise kung saan palulubugin ang isang luma at decommissioned na barko. Magpapatuloy ang balikatan exercises hanggang sa Biyernes. Pinaiimbestigahan na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang ang inireklamong pag-body search sa dalawang ginang na dumalaw sa maximum security compound ng Bilibid. Kwento ng dalawang babae na binisita ang kanilang mga asawang Persons Deprived of Liberty o PDL noong pong April 21, pinatanggal ang kanilang damit at ilang beses pinag-squat habang nakahubad bilang bahagi ng body search. Ilang beses na raw silang bumisita roon pero noon lamang daw nila ito naranasan. Paliwanag sa kanila ng babaeng prison guard, bagong pulisiya yon ng Bucor. Inireklamo ng dalawang ginang ang insidente sa Commission on Human Rights. Handa naman daw ang Bucor na humarap sa investigasyon. Sabi ni Katapang, ipinatutupad ang strip search sa lahat ng mga kakulungan at penal farm ng Bucor dahil sa pagdami ng mga nagtatangkang magpasok ng kontrabando. 85 million pesos na halaga ng ecstasy tablet ang nasabat sa Central Mail Exchange Center sa NAIA. Ayon sa BOC NAIA, mula sa the Netherlands ang parcel na idineklarang dog food at dumating noong March 19. Inaresto ang 4 na nag-claim ng parcel. Galing pa raw sa Cabanatuan Nueva Ecija ang naarestong consignee at may kasama umanong barangay official nang i-claim ang parcel. Patuloy ang investigasyon at pag-iimbentaryo sa nasabat na iligal na droga para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Latest tayo sa ilang kapuso stars. Work mode sa Thailand si Sian Lim para sa pelikulang Kumantong. Sa isang IG picture, spotted siya kasama ang film producer na si Iris Lee. Inamin kamakailan ni Sian na dating na silang dalawa. Nilinaw rin ni Sian na break na sila ni It's Showtime host Kim Chu bago sila mag-date ni Iris. Trending naman ang latest paandar sa Kapuso Prime serye na My Guardian Alien. Yan ang alien dance ni Grace na karakter ni primetime queen Marian Rivera. Confident sa dance floor kahit medyo awkward ang dance moves. Pinasa-certify as urgent o pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa rice tarification law sa gitna po yan ng mataas na presyo nito. Pag-usapan natin yan kasama si Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Opo, magandang umaga rin, Rafi and Connie. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ano ho ang tingin ninyo na magiging benepisyo kaya sa industriya at mga consumer sakaling maamyandahan nga po itong rice tarification law? Magbibigay po ng pagkakataon para sa ating lahat na upang maripasok itong rice tarification law, tignan yung mga positive features at saka yung negative points. Of course, pagka negative, paano natin mabago yan? Yung positive, paano po natin mapalalakas? Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, makakabili na ng 30 pesos kada kilong bigas o mas mura pa simula sa Hulyo. Kaya po ba ito? Ano po masasabi nyo? I think we have to study that proposal very carefully kasi siyempre pagka magbibenta ng murang bigas ang pamalaan natin at the proposed 30 pesos yata per kilo, ngunit ang umiiral na presyo sa merkado ay 50 o mahigit. So meron pong agwat na 20 pesos per kilo, hanggang saan ba kayang saluhin ng ating pamalaan yang subsidy na yan o pagkalugi upang makatulong po sa ating mga kababayan. Ikalawa po, bukod po sa budget question, ay palagay ko dapat pagkaroon ang pamimigay po ng o pagbenta po ng murang bigas dapat po targeted. Kailangan na i-qualify lamang yung talagang nangailangan na consumer po natin, yung mga mahihirap, upang maka-avail po sila nitong subsidized price at 30 pesos per kilo. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Wala pong anuman. Thank you also. Si Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor.
Balik tayo sa mga balita sa bansa, dagdag sahod at health emergency allowance. Ilan lang po yan sa mga ipinapanawagan ng grupo ng health workers na nagkikilos protesta ngayong pong araw. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Sa Maynila, kasabay ng National Health Workers Day ngayong araw na ito. Binubuo sila ng mga health worker mula sa iba't ibang institusyong medikal sa pampubliko at pribadong pagamutan. Kabilang sa mga hinaing na kanilang isinusulong ay ang patuloy na pagkabiti ng health emergency allowance, lalo na sa mga medical personnel ng pribadong ospital. Dagdag sahod at pagalaan ng plantilya o regular na posisyon naman ang pinananawagan ng mga kontraktual na tauhan ng pampublikong pagamutan na sumama sa protesta. Nabatid ang orihinal plano ng mga nagkilos protesta na mga health worker ay magmarcha mula Espanya Boulevard patungong Menjola upang doon magsagawa ng programa. Gayunman, hinarang sila na mga tauhan ng Manila Police District sa bahagi pa lamang ng Moraita at hindi na pinalusot papuntang Menjola. Miss Tony? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos saksakin umano ng sariling ama sa barangay Tanzado sa Navotas. Ayon sa mga pulis, nagtatalo ang kinakasama ng biktima at kanyang pinsan nang lumabas ang suspect. Inawat ng biktima ang kanyang tatay at sinabing huwag na lang makialam. Doon na naglabas ng kutsilyo ang suspect at sinaksak sa dibdib ang anak. Arestado na ang suspect na mahaharap sa reklamong parricide. Depensa niya, sinaway lang niya ang mga nag-aaway pero sinaway rin daw siya ng anak. Nauli na ng biktima ang 6 niyang anak. Arestado ang isang tricycle driver matapos umanong pagsamantalahan ang inaanak niyang 12 anyos sa Pasig. Suntok ang inabot ng suspect sa ina ng bata. Ginagawa umano ang pananamantala kapag nag-iisa ang biktima sa kanilang bahay. Umamin ang bata kalaunan sa mga kaibigan niya. Tumanggi ang suspect na magbigay ng kanyang panig. Arestado rin sa Ordaneta, Pangasinan ang isang wanted sa kasong acts of lasciviousness at rape. Nangyari ang krimen sa Marikina noong nakaraang taon. Nagtagura ang suspect sa Central Luzon hanggang sa lumipat sa Region 1. Walang pahayag ang akusado. Para ibsan ang traffic sa EDSA, isa po sa mga tatalakayang solusyon ng Metro Manila Council ang pagbabago sa mall hours. Ang sabi kaya dyan ng ilang motorista. Balita hatid ni Bam Alegre. EDSA rush hour plus Kamuning flyover retrofit. Killer combo ng mas bumper-to-bumper na traffic. Sa mga susunod na linggo o buwan, may ilang infrastructure pa sa EDSA ang sasailalim sa preventive maintenance. Kaya ang isa sa nakikitang solusyon na tatalakayin ng Metro Manila Council ang pag-adjust sa mall hours. Layon daw nitong maging kontra-tiyempo man lang sa rush hour at makabawas sa volume ng mga sasakyan. Para sa taxi driver na si Alfred Pangilinan, baka wa-epek ito. Wala po epekto, lalo ngayon maraming ginagawang kalsada. Wala na po kahit anong, kahit gawa ng kalsada, wala rin po. Talagang sobrang traffic po. Ang pasahero na si Kier Gutierrez di rin masyado bilib. Pwede rin makabawas pero hindi lang naman daw sa mga mall nagkukumpulan ng mga tao. Kasi madami pa ring facilities aside from mall, yung naka-open. So yung tao hindi lang basta though minsan magiging factor siya na mababawasan ng onte pero hindi agad-agad mariresolvahan yung traffic. Ang tsuper na si Fernando Meral naiintindihan ng layunin nito. Hindi sabay-sabay yung lalabas. Pwede siguro yan. Ang rider naman na si Ron Zulueta nakikita ang potential ng hakbang na ito para maibsan ang traffic. Possible kasi yung rush hour yung iniingatan, di ba? Usually naman ng mga rush hour yung iniiwasan ng tao. So para sa akin, tingin ko okay naman siya. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 medalya ang nauwi ng mga Pilipinong atleta mula po sa 2024 Hong Kong Athletics Championships. Gold medalist si Hussein Lorania sa Men's Open 800 meters. Natapos po niya yan sa 1 minute and 52.11 seconds. Gold din para kay Christina Knott na natapos ang Women's 100 meters sa 11.52 seconds. Sa 57.15 seconds naman, nag-set ng tournament record si Lauren Hoffman para maka-gold sa Women's Open 400-meter hurdles. Nakalaban niya roon ang kapwa Pinoy na si Robin Brown na nakuha naman ng silver. Bronze naman para kay Janry Ubas sa long jump. Yan, good job sa inyong lahat. Bukod
Bukod daw sa lumpiang Shanghai, isa ang cake sa mga hindi mawawala syempre sa handaan. Kaya ang cake ng isang pusa sa Aklan talagang pinaghandaan. Presenting ang kanyang Gina G na cake. Ay, Gigi nga, as in galunggong ang nagsilbing cake ng pusang si Choco sa kanyang 4th birthday. Paborito raw kasi ng Meow Del Cat ang galunggong, kaya extra special ang cake with matching candle pa yan, ha? Pagkatapos ng kantahan, nilantakan na ni Choco ang kanyang cake. Ang moment na yan, mahigit 200,000 likes at 2 million views na. Happy birthday, Choco! Ikaw ay certified Trending! Sarap naman ang cake. Oo nga, talaga naman. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.